Hello mga ka-Lushroom! Ito na nga yung part 2 sa bidyong ito. Anyway, sa mga hindi pa nakakapanood ng bidyong ito, ito nga pala yung client namin na nagpagawa sa salon. So, first time niya dito sa amin. So, ganyan ang nangyari sa kanya. At nagreklamo naman din daw siya kasi hindi naman daw siya first time. Kaya alam niya kung ano yung tamang paglalagay ng eyelash extension. Pero ang sabi sa kanya nung artist ay tama lang daw ang ginawa sa kanya, kaya daw ganyan ang ginawa sa kanya dahil manipis ang kanyang pilik mata, kaya ganyan para daw dumami. So, ito yung before niya. Ayan, para makita ninyo kung ano yung outcome sa kanya. Then, i-zoom natin para makita nyo mas maigi ang kanyang eyelash extension. So, ayan, di ba? Kitang-kita naman na super dikit sa balat at uncomfortable din sa client. Maglalagay na muna ako dito ng removal patch. Kailangan ko kasi maglagay ng removal patch bago tayo maglagay ng removal cream. Lagi ko ang sinasabi na magandang maglagay ng removal patch just in case na magluha si client ay hindi masakit sa mata at hindi papasok sa loob ng mata yung removal cream kasi na-absorb niya yung luha. Kapag eyelash tape lang ang gagamitin ko sa pagre-removal ay may tendency na masaktan si client dahil hindi niya na-absorb yung luha. Nalagyan ko na nga dito yung both side ng eyes niya ng removal patch kaya maglalagay na tayo dito ng removal cream. So, ang gagamitin ko rito na removal cream, yung sa lash point pa rin. Meron silang 4 na variant ng removal cream, isang plain, isang strawberry scent, meron din silang clear cream, at honey melon. I think itong gamit ko ay honey melon. Kapag ako ay naglalagay ng removal cream, ay hindi ko siya dinidikit sa balat. Pero sa ganitong scenario, ay kailangan ko siyang idikit sa balat. Kapag hindi ko dinikit sa balat kasi, ay hindi ko matatanggal yung extension ni client. Don't worry kasi safe na safe yung eyes ni client dito dahil ito yung ginagamit ko noon pa. Habang naglalagay nga ako ng removal cream dito, ramdam na ramdam ko talaga yung tigas ng eyelash extension sa kanya. So, habang hinahawik ko siya, halos lahat ay natatangay. Kung ako siguro ang nilagyan ng ganito, grabe yung hysterical ko talaga at talagang magreklamo talaga ako. Okay lang naman sana kung dikit sa skin, pero naman yung ganito para naman akong ewan. Pero hindi pa rin talaga tama ang paglalagay ng extension na hidikit sa balat. Kaya payo ko sa mga gustong mag-eyelash extension, pasukin yung mga ganitong larangan or sa mga baguhan dyan na hindi pa tama kung ano talaga ang tamang paglagay ng eyelash extension ay mag-training na para maiwasan natin yung mga ganitong scenario. Para sa umpisa pa lang ay alam na natin kung ano yung tama at mali sa mga pwedeng gamitin at sa mga hindi pwedeng gamitin. Para kung alam mo na yung mga proper isolation, proper way ng paglalagay ng eyelash extension, yung mga tamang bagay or tamang gamit na pwede natin gamitin, ay focus na lang tayo kung saan tayo or paano tayo ma-enhance yung kakayahan natin sa paglalagay ng eyelash extension. Katulad nga ng palagi ko sinasabi sa mga student ko ay hindi porket na nag-training ka sa akin ay magaling ka kagad. Hindi ganon. After 30 minutes nga ay tapos na kami at ito na yung outcome niya. Talaga namang gustong-gusto ng client yung nilagay ko sa kanya. Ang ginawa ko pala sa kanya ay cat eye volume set.